Congratulations to our new Mayor Carlo Nograles, a big change for the better. Congrats Carlo Nograles, elected Mayor of Davao City. Congratulations Sir Nograles, God knows everything about your plan in Davao City. Carlo Nograles, Mayor. Migs Nograles, Congresswoman. Congratulations in advance Mayor Nograles, mabuhay ka Mayor Carlo. Carlo Nograles, panalo na sa Davao. Mga taga Davao, nag-congratulate na kay Nograles. Ano ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Duterte's contender in the Davao City mayoralty post is none other than his former cabinet secretary and spokesperson Carlo Nograles, who is trying to etch his name, and Carlo Nograles will be trying his luck and his fate and do the thing that his late father, former Speaker Prospero Nograles, has failed to do, and that is to defeat the Dutertes in their own bailiwick as Davao City Mayor. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Mayor Carlo Nograles na ba? Bakit may mga bumabati kahit wala pang bilang? Isang congratulations to our new Mayor Carlo Nograles ang umalingaw-ngaw sa mga comment sites sa social media. Pero teka lang, tapos na ba talaga ang halalan? Tapos na ba ang bilangan? Akala mo simpleng comment lang, pero kung babasahin mong mabuti, may pinapatamaan, may sinasabi, at tila may tinatago. At ang tanong, may tinatago ba? Kaya wag kang bibitaw dahil sa dulo ng artikulong ito, baka ikaw mismo ang mapapaisip. Totoo nga ba kaya ang sinasabi ng mga Davaoenyo? Bumati ang masa, pero may nahuli ka ba? Panalo na si Nograles, anin ng ilan, may emojis pa, may saya, may tila sigaw ng tagumpay. Pero teka, bakit may buwabati kung hindi pa tapos ang botohan? Hindi kaya may gustong iparating? May gustong baliktarin? May gustong basagin? Ang tanong ay hindi lang kung panalo na si Carlo Nograles. Ang tanong, bakit may ganong kumpiyansa? Baka kasi may alam sila na hindi pa natin alam. Kilala natin si Carlo Nograles hindi lang bilang dating cabinet secretary, kundi bilang anak ng dating speaker ng House. Matagal na silang kilala sa politika ng Davao, pero hindi pa sila nakaupo sa mayoralty. Hindi gaya ng mga Duterte. Mula 1988 hanggang ngayon, iisang abilyado lang nasa upuan. Pero ngayon, may nabubuong tunog, maingay, maugong. Bakit tila gusto ng mga tao ng pagbabago? Oo, change is coming daw dati, pero ngayon may bago na namang bersyon at ang pangalan nito ay Carlo. Pero hindi lang basta change ang handog niya. Madaling magsabi ng pagbabago, madaling sumayaw sa entablado, pero ang tanong, ano ang plano? Sa meeting di Avance, hindi lang kilig ang dala ni Carlo, may mga plano siyang konkretong ipinangako. 25,000 pesos minimum na medical assistance, libreng maintenance meds, scholarship para sa mga estudyante, digitalization ng mga serbisyo ng gobyerno, mas mabilis na business permit approval. At pakinggan pa natin si Mayor Carlo Nograles sa kanyang mga sinabi. Well, lahat ng sinabi ko sa ating platform of government, health, education, livelihood, peace and order, and social services. So kung ano yung nailatag natin na platform of government natin, we'll have to take a look at ano yung na program na for these projects for 2024, because ang gagamitin natin ng budget is yung budget that was already approved for 2025, approved in 2024 for implementation in 2025. So kung ano yung mga naiwan na mga projects na dapat natin implement, we'll have to implement that, but in accordance with yung platform of government natin, in accordance with anong mga priorities din natin. So we'll have to ensure na kung unsa tong mga priorities na to
hopefully masuportahan ta sa sanggunian nga mopunto ang atong i-prioritize for 2026. Mukhang may plano, pero sapat ba ito para talunin ang isang pangalan na dekada nang nakaupo sa Davao? Pero si Duterte yun. Oo nga, pero nasaan si Duterte ngayon? Detained, dahig, ICC, Crimes Against Humanity. Baka hindi pa tapos ang eleksyon, pero sa mata ng iba, tapos na ang panahon ng mga Duterte. Pero teka, si Baste, Paulo, at Omar Duterte ay tumatakbo pa rin. 5 miyembro ng pamilya ang sumasabak sa halalan. Kaya ba ni Nograles narating silang lahat? Sabay-sabay? Kaya nga may tanong, anong nangyari? Bigla na lang may mga bumabati, may umaasa, may nagagalak, na tila daw na di umano'y matatapos na raw ang anomalya, na di umano'y malalantad daw at mabubunyag na ang mga lihim sa Davao. At welcome na ba sa bagong Davao? Pero may problema, hindi pa tapos ang halalan, pero tila tapos na ang tiwala ng ilan sa dati nilang sinusuportahan. Bakit nga ba? Dahil siguro napagod na sila. Napagod sa traffic, napagod sa napakaraming mga problema, napagod sa 530 milyong confidential funds na hindi alam kung saan napunta, napagod sa paghahari ng mga Duterte. Pero hindi lang ito basta pagod, ito ay panawagan. Hindi lang sa leader na may pangalan, kundi sa leader na may programa. Pero kung si Duterte pa rin ang manalo, ano ang mangyayari kung isang absent mayor ang mahalal? Tandaan, detained si Duterte, hindi siya makakaupo, kaya ang vice mayor na posibleng kung sino man ang vice mayor ang mananalo. Kaya ba ng Davaoenos na magtiwala sa anino? At dito mo lang malalaman kung bakit mahalaga to. Ang tanong sa simula, panalo na ba si Nograles? Pero dapat pala, handa na ba ang Davao sa bagong pangalan? Marami ang bumabati, hindi dahil tapos na ang halalan, kundi dahil baka tapos na ang panahon ng takot, katahimikan at katiwalian. Kaya anong mangyayari sa Mayo 13? Baka ang bumabati ay hindi premature, baka may nararamdaman silang hangin ng tagumpay. Pero sa unang pagkakataon, mula 2001, may bagong pangalan ng nauukit sa kasaysayan sa Davao. Pero ang boto ng taong bayan pa rin ang magpapasya. At kung tama ang kutob ng ilan sa ating mga kababayan sa Davao, congratulations Mayor Carlo Nograles. Hindi lang dahil nanalo ka, kundi dahil nanalo rin ang Davaoenyo na namulat. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Pangalawang Korinto 5 verse 17. Kahit kung ang sino man ay na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago. Kaibigan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa posisyon, kapangyarihan o pangalan, kundi sa pagiging kay Kristo. Maraming naniniwala na si Carlo Nograles ay simbolo ng bagong simula para sa Davao City. Ngunit higit pa sa politika, higit pa sa kampanya, ang tunay na pagbabago ay dumarating lamang sa puso ng taong isinuko ang kanyang sarili sa ating Panginoong Hesus lamang. Ang mga Davaoenyo ay tila nauuhaw sa liwanag, katotohanan at hustisya. Pero ang tunay na ilaw ay hindi mula sa tao, kaibigan, kundi mula sa ating Panginoong Hesus, ang liwanag ng sanlibutan. 1:8 verse 12. Kung si Nograles man ay gamitin ng ating Panginoong Diyos upang magdala ng kaayusan, ito hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang bawat leader ay may hangganan, ngunit ang pamumuno ng ating Panginoong Kristo ay walang katapusan. Kaya kung may inaasahan tayong bagong Davao, dapat ito'y inaangkla. Dapat ito'y nakaangkla sa bagong puso na binago ng ating Panginoong Kristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang tunay naming hari. Sa gitna ng politika, gulo at kagustuhang magbago, Ikaw ang tunay na tagapagligtas. Baguhin niyo po ang aming lungsod, simula po sa aming mga puso. Gamitin niyo po ang mga pinuno upang itaguyod ang katotohanan, katarungan at pagmamahalan ayon po sa inyong kalooban. Sa iyo po ang kapangyarihan at papuri magpakailanman. Nawa po'y patnubayan niyo po ang mga Nograles, ang mga Duterte, ang mga taga Davao na piliin kung sino po ang nais niyo po na maluklok bilang kanilang mayor. Gayon din sa aming bansa, Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami
na piliin ang nararapat. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan o aming pong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus na siya ring aming tagapagligtas. Amen.